Mingi ka ng gift of faith kay Lord. Sabi mo, mag-operate ka dun sa gift of faith. Kasi kailangan mo ng faith to minister to that sick person bago siya mamatay. Gift of faith. Tapos gift of working of miracles. So, kailangan mong makapag-produce, makapag-perform ng miracles dahil yun ang gusto ni Jesus sa atin, di ba? Mag-perform ng miracles. So, hingin mo yung gift na yan. I-desire mo yung gift na yan. At saka yung gift of healings. Kasi gifts of healings, maraming gifts. So, in other words, para makapagpagaling ka ng mga tao. Araw-araw, i-declare mo, Lord, thank you that I operate in the gifts of the Spirit. I operate in the gift of tongues, in interpretation of tongues. I operate in the gift of prophecy. I operate in the gift of kung ano yung mga gifts na yun. Desire mo lahat. Pagkatapos mapupuno yung mga cells mo, mapupuno yung brain mo, marirenew yung mind mo, pagkatapos lalabas na lang ang mga gifts. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Huwag niyong papabayaan yan. So lahat ng tinatanim niyo, 1 minute lang yan, a declaration. Lord, salamat po doon sa tinanim namin dito sa TCM. At ito'y lumalago. At ito'y nakakatulong sa pagpapropagate ng gospel all over the world. Napakarami pong nabuborn again. Napakaraming gumagaling. Napakaraming nawawala sa mga problema nila sa mga utang. Nagkaka-deliverance. Nagkakaroon sila ng prosperity in their business. Lumalago yung mga churches dahil dito sa mga tinatanim namin. Ganon, magdideclare kayo. Therefore, Lord, as you have promised in your word, in Jesus' name, that I give and it shall be given back to me. Good measure, pressed down, shaken together, running over, so shall men give unto my bosom. The measure that I give out is the same measure that I receive. Ganyan, hindi nyo papabayaan. Hindi nyo lang expect kami. Kayo mismo, itatanim nyo yan. Tapos mami, makikita mo mag-grow. Talagang darating ang time, katulad ko, sa dami ko nang nasow, talagang vitamins, talagang mga nasow ko na dyan. Sobra yung fruit na dumarating sa akin. I don't even have to work at all. Talaga sobra yung fruit na dumarating kasi marami na akong tinanim. Huwag niyong isipin na, okay, nagtanim akong isang beses, that's it. O, isang puno lang yan. Hindi. Every time na bibigyan kayo ni Lord, titingnan niya, magbibigay ka ba ng 10% dyan? Di ba? Titingnan niya, yan lang ang kaibahan ng healing at ng prosperity. Prosperity, may tinatanim ka. I-explain ko po sa inyo kung paano talagang tumutubo, kung paano lumalago ang pera dito sa kaharian ng Diyos. Kasi may mga scriptures dyan. Pero yan ang point ko, 10 o'clock na. Tama ba, Pastora? So, meron po ba kayo natutunan? Titingnan ko pa dito. Okay, marami pa ito, talagang napakarami. Okay, so fruit of the Spirit, yun. Kung yan, de-declare ko araw-araw, 2 things, very, very important. Kasi nandito na rin tayo sa confession and meditation. Ano yung mga de-declare? So, de-declare natin yung healing, di ba? By the stripes of Jesus. Huwag nyo nang pakialaman kung anong nangyayari dyan. Basta i-declare nyo na. Because the Holy Spirit will be able to operate in that kind of atmosphere when the Word of God is confessed or is declared. May gagawin ng Holy Spirit yan 100%. Huwag kayong titigil. Lalo na kung nagpapagaling kayo, may mga nag-minister kayo sa may sakit. Okay? So, number 2, yung prosperity, di ba? So, kailangan kayong magdi-declare. Huwag niyong pababayaan yung seed. Tapos, itong mga, like ako, di-declare ko, na, Lord, thank you that I operate in the fruit of the Spirit. Tapos, I operate in love, in joy, in peace, in patience, in kindness, in goodness, in gentleness, faithfulness, and self-control. Tapos, re-reviewin ko pa yan. Nag-operate ba ako doon? Kung hindi, repent. Lord, sorry po. Turuan niyo po ako sa susunod, Lord. Paano ako maging dito, better, ha? Paano, Lord? Kasi ayaw kong nadidisplease ko kayo, ha? Of course, nadidisplease ko lagi si Lord. Pero pag ganyan ang ganyan, nakikita niya, humble ang spirit ko. So, dineclare niyo na ang fruit of the Spirit para darating yung time, you will be operating in the fruit of the Spirit. Now, the gift of the Spirit. Gusto niyo maging powerful, di ba? So, pag-aralan niyo yung gift of the Spirit. For example, ano yun? Yung revelatory gifts. Yung mga vocal gifts and power gifts. Yung revelatory gifts, yung nagbibigay ng revelation. Like yung gift of word of knowledge,
gift of word of wisdom, and gift of discerning between spirits. Ibig sabihin, nadi-discern mo ang spirito. May kausap mo lang tao, alam mo na kung ito'y nanloloko, kung hindi. Diba? Or kaya, basta maraming gifts yan. Alam mo, hindi ka ma-scam. Last na to. Tapos yung vocal gifts. Yan ang gift of tongues, interpretation of tongues, and gift of prophecy. So, matututo kayo mag-prophesy. Makakapagbigay kayo ng prophetic word. Katulad si Pastor Jerry, sinabi sa amin, mag-abroad kami, doon kami titira sa ibang bansa. Nagkatotoo. Yeah, kasi because he operated in the gifts. At yung mga power gifts, like yung gift of faith. Diba? Kahit wala kang faith, ba, mamamatay itong tatay mo, mamamatay yung kaibigan mo, whatever. Humingi ka ng gift of faith kay Lord. Sabi mo, mag-operate ka doon sa gift of faith. Kasi kailangan mo ng faith to minister to that sick person bago siya mamatay. Gift of faith. Tapos gift of working of miracles. So, kailangan mong makapag-produce, makapag-perform ng miracles dahil yun ang gusto ni Jesus sa atin, di ba? Mag-perform ng miracles. So, hingin mo yung gift na yan. I-desire mo yung gift na yan. At saka yung gift of healings. Kasi gifts of healings, maraming gifts. So, in other words, para makapagpagaling ka ng mga tao. Araw-araw, i-declare mo, Lord, thank you that I operate in the gifts of the Spirit. I operate in the gift of tongues, in interpretation of tongues. I operate in the gift of prophecy. I operate in the gift of kung ano yung mga gifts na yun. Desire mo lahat. Pagkatapos mapupuno yung mga cells mo, mapupuno yung brain mo, marirenew yung mind mo. Pagkatapos lalabas na lang ang mga gifts. Okay? So, meron ba kayong natutunan? Okay, so thank you very much. At nagtagal kayo hanggang 10 o'clock. Mag-pray lang ako sandali, very quickly lang, for the Holy Spirit to seal itong napag-aralan natin para lalo kayong maging hot sa Kanya. Pagkatapos, invite na natin si Sister Zenny to share with us, Pastora, no? Okay, let's pray. Heavenly Father, maraming pong salamat that you have enlightened us once again with your word. Alam po namin, your word is truth. Your word is life. Your word is a lamp to our feet and a light to our path. Your word is tried and tested. It's forever settled in heaven, and every one of your righteous decrees endures forever. Wala na pong mas higit pa sa kaimportansya kundi ang salita nyo. Kasi ang salita nyo, Father, nagbibigay sa amin ng buhay. Because sinabi nyo, the word is life. The word is full of power. The word, yan po yung aming double-edged sword, piercing to the dividing line between the spirit and the soul. Piercing to the dividing line to lahat po ng mga problema namin. Lahat po, for example, ang healing, ang sakit, for example, pag nag-pierce through ang Word of God, gagaling ang sakit. Pag nag-pierce through ang Word of God sa mga utang, maglalaho yung mga utang katulad ng ginawa nyo sa amin, Lord. Nawala talaga lahat ng mga utang within just 2 months. After I started declaring the Word of God, bigla na lang pong nasagutan lahat ang mga pangangailangan namin. In Jesus' name, it pierces to the dividing line kung ano man po yung, like for example, may problema sa family. May babae yung asawa mo. Hindi mo mapagkatiwalaan ang asawa mo. Yan ang Word of God. Ang tanging kailangan natin. Idideklara natin how you designed and created this man to be para po magbago. Kaya dinideclare natin ang mga asawa natin, they are faithful to us. They love us like Jesus loves His church. Kung ganyan ang mga declarations natin, talagang manunuot ang salita ng Diyos, ang buhay ni Jesus dito sa mga lalaking ito o sa mga babae na may mga problema din ng mga lalaki. Kasi meron kaming mga nagpapadala sa aming mga messages ng mga lalaki na namumroblema sila sa mga asawa nilang babae. Sila'y nakapag-abroad, iniwan nila yung mga babae nagkaroon ng affair with other men. Ganyan na po, Lord, kaguluhan ang kamunduhan. Diyos ko, Lord, malapit na po talaga. Lahat ng signs of the end times ay na-experience namin firsthand. Hindi ko na po tinake up today. Pero sinabi niyo po sa akin, ituturo ko itong end times na to. I'm ready for it, Lord. So, bibigyan niyo po ko ng pagkakataon at ng anointing ibigay niyo so that your children will be able to understand ano ang dapat nilang gawin during these times. At marami pong salamat, Panginoon, na binibigyan niyo kami ng revelation, knowledge. Hindi po sense knowledge. Hindi yung nanggagaling sa utak namin, hindi yung sarili naming human wisdom, kung hindi yung inyong revelation, yung nanggaling sa Holy Spirit na revelation. We thank you, Father, that you gave us the Holy Spirit to be our helper,
to be our guide, to be our comforter, to be our leader who leads us into all truth, because it's the truth that sets us free. Thank you, Holy Spirit, that you are our teacher and you teach all things to us, and you put into our remembrance everything that Jesus teaches in his word, in Jesus' name, so that we don't make mistakes, so that we receive wisdom and revelation and understanding and insight, so we know exactly what to do in every situation. Gusto man po namin, Lord, mag-invest sa stock market. Kamukha ko po, Lord. Nag-i-invest ako sa stock market, di man ganyang malaki, but my gosh, Lord, talagang grabe ang wisdom na binibigay mo sa amin. Just the other day, last, from a few weeks, 2 weeks ago or something like that, napakataas ng value nitong hindi ko man lang po tinitingnan yan, Lord. Alam niyo naman po, wala man ako ka-interest tumingin. But pagkatapos, unless sabihin niyo sa akin, tinitingnan mo. So at this time, tiningnan ko. At nakita ko, wow, napakataas na pala. Tapos sabi ko, Lord, shall I sell? Para yung mga anak ng Diyos nagtatanong, Lord, shall we do this? Lord, shall I go there? Shall I do that? Tapos tinanong ko sa inyo, Lord, shall I sell? Sell, sabi niya. Pero siyang nauna kasi sabi niya, tingnan mo ang price sa stock market itong binili mong shares. Tapos tinawagan ko yung anak ko, Ivan, let's sell today. Sinel kami, we sold within just 1 minute. Because we made like $15,000 within one night. Ay, naku, talagang ganyan lang po, ganyan ang Panginoon. Supernatural. Ganyan po kayo kabait sa amin, Lord. Hindi nyo kami hinahayaang mag-suffer dito sa mundo na talagang mag-double job, na magkaroon ng napakaraming, halimbawa, magtatrabaho sa ospital, tapos mag-aalaga pa ng mga batang kung sino-sino, para lang kumita. Hindi nyo po gusto, hindi nyo will, Lord, na maghirap yung aming mga katawan. Gusto nyo ma-preserve namin itong health namin. Pag na-stress out ito, nagkakasakit at namamatay. Ayaw nyo yun, Lord, kasi wala kaming silbi sa kaharian ng Diyos kapag yan ang nangyari. Ang gusto nyo maging healthy kami. Gusto nyo maging mayaman kami para maging good testimony kami sa kaharian ng Diyos. In Jesus' name. Bakit po, Lord, glorify kayo? Hindi para sumikat kayo, kung hindi para pumunta yung mga tao sa inyo dahil naniniwala na sila na totoo ka, na totoo lahat ang mga pinangako mo. Pero kung kami, Lord, ay naghihirap, kung kami may sakit tapos mamamatay, wala kaming testimony, Lord. Kaya hindi po totoo yun. Mga kasinungalingan ni Satanas, mga deception, mga trickery niya, mga was of the devil. Eh, sabi niya, put on the whole armor of God so that we may be able to withstand the was of the enemy. Because if we know the truth of God's word, we will not be able to be deceived. We will not experience deception if we know the truth of God's word. Everything lies on your word, Father. Wala pa ulit po itong confession declaration. Bisa matitigas pa rin po ang puso ng mga anak niyo, Father. Matigas pa rin. Mahal na mahal niyo sila. Hindi kayo tumitigil na nagwuwu sa kanila, nag-inspire sa kanila by the Holy Spirit para po talagang ma-fulfill nila ang kanilang calling, because there's nothing more important to you than see your children fulfill their God-given destiny. So marami pong salamat, Lord, dito sa anointing. Because sabi niyo naman sa amin, pangako niyo sa amin that you sent the Holy Spirit and He has anointed us to preach the gospel to the poor. Napaka-importante sa inyo ma-preach ang gospel, Lord. Ayaw niyo mahulog itong mga tao sa... You created them all and you love them all. You may mahulog sa impyerno. Of course, that is going to be impossible, Father, but yan ang sinasabi niyo sa amin. Yan ang utos, yan ang Great Commission. Yan dyan ang pagbabasihan po ng lahat ng rewards na matatanggap namin to eternity in heaven. Dito sa ginawa namin dito sa earth. Huwag niyo po kaming hayaang ma-deceive na ang importante is mga business o mga pera o mga riches o mga kung ano-ano. Kasi pag kami po nagsaserve sa inyo, Lord, ipo-pour out niyo lahat niyan because you have already promised, you have given us the fullness of your grace. We have all received from grace to grace in Jesus' name. So marami pong salamat because you have anointed us to preach the gospel to the poor, to heal the sick. Lahat po ng may sakit, Lord. Porque lalo na po yung mga tumatawag dito sa TCM. Napakarami po nilang may libo-libo, Lord.
mga tumatawag ng may sakit, Lord, nasa ospital, wala mang pambayad sa ospital. You can see them, oh Lord. Turuan niyo po sila makinig dito sa mga messages, Lord, at lumapit sa inyo because you are just waiting for them to come and approach you. Yun po yung hinihintay niyo na magtiwala sila sa inyo, na sila ay lumapit, mag-humble sa inyo dahil pag sila'y lumapit, Lord, hindi maaring hindi niyo ibigay kung anong hinihingi nila. Salamat po sa pagtuturo niyo, Lord, even dito sa pag-cast out ng mga demonyo, na nakapaligid kami ng demonyo. I experienced this last week, Lord, talaga naintindihan ko na po itong spiritual battle na face namin. We have to be astute, we have to be sharp, we have to be strong in you, kasi hindi namin kaya by our own human wisdom or human strength. Wala kami, Lord. We realize that Satan has the power. But the thing here, Father, is you said we have the authority over him, over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt us. Hindi niyo po sinabing hindi kami magkakaroon ng sakit. Because sabi niyo pa nga, on the contrary, in this world you will have tribulation. But sabi niyo, be of good cheer. Rejoice. Magre-rejoice kami. Bakit? If we have tribulation, how could we rejoice? Because you have overcome the world. Yan po yung pinangako niyo na you have already overcome it. At talagang kung titingnan po namin lahat, mga nangyari sa buhay namin, you have truly overcome it all. Especially po kung kami ay naniwala. So marami pong salamat sa inyong salita. Lord, patuloy po, Lord, na i-inculcate niyo sa aming minds, aming hanggang mapunta dito sa hearts, aming subconscious mind, itong revelation na yan. Lord, para po kami ay patuloy na maging kaakit-akit sa mata mo. As I declare, Lord, in Colossians 1 verses 9 to 14, that thank you, Lord, for filling us with the fullness of your will, Lord, with the revelation, with wisdom and revelation of your will, that we may be worthy of you, fully pleasing you, bearing fruit in every good work. In Jesus' name, maging kanais-nais po kami sa mata niyo, Lord, na talagang mahal na mahal namin kayo kasi minahal niyo muna kami. Kaya niyo po binuhos ang pagmamahal sa amin para ma-experience po namin ang pagmamahal na yan, lalo kaming mag-gravitate sa inyo. So marami pong salamat, Lord. I-bless niyo po lahat ang mga nakikinig dito sa ICGM. Tinawag niyo sila for a purpose, Father. Hindi aksidente, hindi coincidence ang pagpunta nila. They have been ordained to serve you with all their heart and soul and mind and strength. At kayo ay masayang-masaya sa kanila, Father. Salamat po, Lord, sa pagtuturo niyo sa kanila, bibigay niyo sa kanila, Lord, yung lahat ng pinangako niyong mga blessings, yung fullness of your blessings upon them. Patuloy niyo po, Lord, i-guide by the Holy Spirit ang bawat isa. Dinideclare ko po lahat ng sino nila dito sa TCM. Para po lahat ng mga nagpipray sa amin, lalo-lalo na po yung mga Bible study leaders po namin, nagpupursige talaga. They try to strengthen one another. Lalo pong lumago, lalong dumami ang mga mag-Bible study, Lord. Salamat po. Dahil yan po ang hinihintay nyo. Pagdating ng panahon, Father, talagang makikita po nila pagdating yung sa judgment seat of Christ. Ako sabi, buti na lang nag-serve tayo sa TCM. Mabuti lang nag-serve tayo sa church or whatever kung saan nyo po sila gusto mag-church, mag-serve. Kasi pagdating doon, yun ang pagsisisi, Lord, na sana nakinig na lang ako kay Pastora Terry. Sana ginawa ko yun. Sana hindi na lang ako nagpursige dito sa ibang bagay. Dito ako nagpursige. Kasi lahat po ng pagsasabi nga, there will be a last cry. Ayoko pong ma-experience nila yung Lord. I want them all to fulfill their God-given destiny. At alam ko po, yan ang inyong very purpose sa kanila. So marami pong salamat. At ngayon po, pinagpipray po namin si Sister Zeni Doguime. Mahal na mahal po namin siya. She's been supporting TCM for a long, long time, Lord. She's been a great blessing to us. Bless niyo po siya sa isa-share niyang testimony with us. Salamat din po, pinagpipray ko po si Sister Grace Jordan, Lord. Because sabi niyo, pag-pray ko siya, kung ano man po yung revelation na nakuha niya dito, yan, magbibigay ng instructions ang Holy Spirit sa kanya. Marami pong salamat. At dito sa pag-uusap namin si Sister Dana, bigyan niyo po kami ng revelation kung ano po talaga ang plano niyo para sa kanya. So marami, lahat po sila, Lord,
mahal na mahal nyo. Equal ang pagmamahal nyo, walang favoritism. So salamat po, Lord. We praise you and magnify you. We glorify you. We love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.